Nainip kayo sa part 4, no? Medyo nagpahinga lang tayo, saka konting research. Actually, may gusto akong pasabugin kasi may dinagdag eh. Pero, wag na muna. So, ayun na nga na stop tayo dun sa... Ako kasi yung unang... Hindi ko alam kasi hindi ko naman nababasa sa iba na nagpo-post sila ng Sara Army. Ako yata siguro yung unang nagsabi ng Sara Army na yan. Ako, kasi nung time na merong time na pumupunta pa ako ng ng mga sa Bilibid, yan, dumadalaw ako diyan. May pinupuntahan ako diyan, nag-i-interview ako diyan tungkol sa nangyari sa Tokhang kasi nung time na sinuportahan ko si Duterte 2016, pagkaupo niya, nag-Japan na ako uli. Bumalik ako 2021 na. Nung nasa Japan ako, hindi ako social media, hindi ako nag-vlog. Concentrate ako sa trabaho kasi may sakit ng sinanay. Kaya nga namatay ang Madir ng 2020 eh. COVID that time, hindi ako nakauwi. And actually that time, TNT rin ako, pero pasok na ako noon eh kasi may sakit ang nanay ko. So ituloy natin yung Sara Army. Yung Sara Army na yan, nung nabuking ko yan, may kumausap sa akin na yung Sara Army na yan, yung binuo yan ni Digong sa, yung lumaban sila sa Marawi. Yan. Yung karamihan doon sa Sara Army sa ngayon, ay galing doon sa yung mga lumaban sa Marawi. Yung intelligence funds ni Sara, diyan na pupunta. Meron sila monthly. May monthly silang nakukuha kay Sara Duterte. 'Di ba nung una, sabi ang dami niyang BPSG. Yung mga yung mga Sara Army yon. Ni-ready talaga ni Duterte yun para sa kanya. At saka yung sinasabi niya na, hindi ko sinasabing malinis si Martin Romualdez, si Speaker, dahil walang anghel na politician pagdating sa kurakot. Meron nga lang yung garapal. Nangurakot na, ghost project pa. Wala pang ginawa. Substandard pa, diba? Yung gusto nila talagang sa kanila lahat ng pera na hindi na nahiya. Hindi ko sinasabi na malinis sa mga Marcos. Pare-pareho yan. Pare-pareho silang may bahid lahat. Mas kayo, mga Duterte, mas makasalanan pa nga kayo dahil pumapatay kayo ng tao eh. Yung Sara Army na yan, binuo yan talaga para para planuhin talaga itong planado to. Yung pagpapatalsik kay BBM. Totoo yun. Nabuking ni Speaker Martin yung gusto ni Gloria. Tapos kasama dyan sa plano si Chavit. Kung anong ginawa kay Erap, yun din ang gagawin. Yung ginagawa nila ngayon. Kaso nga lang, hindi na nga kasi uso. So, tapos na dakit pa yung tatay, nadala pa sa ICC. And hindi nila sinabi na nung time na lumindol, yun yung talagang eksaktong date na sasabihin na hindi maaprubahan ng interim release. Yun yung date na yun. Kaya sumbabog si Pulong. Ang unang plano dyan, pabababain lang ang presidente, manggugulo araw-araw hanggang sa mapagod ang presidente, mag-resign na siya. Hindi nga e-effect yun. Kasi wala nang ang DDS. Pero ang ginawa ni Pulong, pinago niya. Yung unang nakarating sa akin, sabi ni Charlie, yung unang sinabi ko yun. Tapos yung pangalawang nakarating, nabago na. Si Pulong pumunta sa mga, hindi siya umuwi agad. Alam ko hindi pa yata umuwi yan eh. Pinuntahan niya yung mga bangko kung saan nakadeposit yung pera nila. At yung mga golds, marami silang gold. Napakarami. Natatandaan, tinanim nila yan sa ilalim ng simbahan ng KOJC. Natatandaan niyo yung nagbubungkal may na-detect si General Torre na umilaw yung detector na may na-detect na bakal. Tapos hinukay nila ng malalim, di ba? Konti na lang makikita na yung mga gold.
na tinago ni Digong, pinalabas niya ngayon si Kibuloy para sumuko. Totoo yan. Totoo yan kasi isang DDS ang nagsabi sa akin yan. Very close to them. Hindi ko nilang sasabihin kasi kaibigan ko yun. And I don't burn bridge pagdating sa ganyan. Kasi pagdating ng pagtapos nito, lahat naman yan, hindi naman tayo aalalahanin yan. Diba? Pero kasi sa akin, mas gustuin ko ng umupo si BBM kaysa kay Sara. Ano yun? Gaguhan lang? Maliligtas yung mga magnanakaw? Kaya nga sabi ko sa inyo, huwag kayong magpagamit. So, balik tayo sa na iba na uli. Alam niyo kung ano na. Mga professional suicide bomber na ang kinuha nila. Yung mga kaibigan ng tatay nila. Kaibigan ni Duterte, yung mga ginagamit niya dati na nagsusunog. Yung mga nagsusunog ng lupa ng mga ng mga magsasaka pag nagla-land grabbing siya. Mga Muslim yun. Yun ang kinuha nila. Yun yung mga ready mamatay. Wala silang pakialam. Basta sila pwede mo silang i-hire. Mamatay sila o mabuhay sila. Wala silang pakialam basta may bayad. Professional na kinuha nila. Kaya dapat mag-iingat lagi at pag-ingatan lagi ng mga nagbabantay kay BBM na talagang yung security niya sa kanang niya ng pamilya niya. At maganda tong nag-iingay tayo kasi magiging malaking gulo to. Sobrang malaking gulo. At dapat mag-ingay tayo na ako nag-iingay ako talaga, wala akong pakialam kahit hinahanap nila ako. Kahit na ako lang yung vlogger na nag-iingay na nag-booking sa kanila kasi naiintindihan ko lahat ng ka-BBM vloggers ko. Naiintindihan ko sila kasi nasa Pilipinas sila madali silang makita diba? Ako nga, wala ako sa Pilipinas. Na-trace nila ako, diba? Pero hindi nila ako pwedeng galawin dito. Mapapahiya ka. Sara, promise, and I, pag ako pinagalaw nyo, mapapahiya kayong dalawa. Ang nakakaloka kasi, ayan, nasa Pilipinas na naman siya. Hindi na naman siya nagtatrabaho. Naninira na naman ang naninira. Akala mo ikakapanalo mo yan, girl? Hindi. Mas lalong nabibwisit sa iyo mga kabataan. Saka, babae ka, bukod sa babae ka, vice president ka, dapat kahit, alam mo yung konting etiquette man lang meron ka. Pero, kahit hindi siguro ako maka-Marcos or kahit na yung kung ako kung nangyari undecided, unang-una kitang sasampalin, paklayas doon ka sa labas, sa sulok, kain ka muna ng buto, bastos ka. Hindi pwede yung ganyan. Yung ginawa niyo sa Davao, sinabi ko sa inyo, diyan kayo nagkamali, hindi niyo magagawa yan sa buong Pilipinas. May aalma at aalma. Diba? Hindi lahat ng ginagawa nyo gusto ng tao. Magtrabaho ka kaya? Ang kapal din ng mukha no? Pero may dapat ang isang mag-ingat ha. Mag-ingat. O siya, actually hindi siya part 4. Basta meron ng Sara Army, may death threat, patutumbahin pala ang presidente, buong Marcos. Tapos ngayon naglalabas na sila ng mga videos. Simula nang sinabi kong may plano silang itumba presidente, pinaglalabas na ng video na tatadta rin sa harap ng pamilya. Di ba? Na mga Muslim yung mga taga-Davao data yun. Ewan. Buti na lang hindi ako nakagawin taga doon. Thank you Lord. Hindi ko sila hindi ko sila kadugo. Ako, Sara Mau Halimaw. Aw, tama na. Manahimik na kayo ni Pulong ng mga kapatid nyo. Pati mga pamangkin yung matataba na 116 franchise na 7-Eleven. Diyos ko, pwede ba yung maging president? Kita nyo, bakit yun hindi yung iharap? Si Kiko ang hinarap nyo. Di ba bata pa yon? Hindi yung hinarap kasi hindi naman ganun kagapuhan. Tumitignan. Chiruto sa